10 taon na ang nakalipas, isang batong tabla ang bumaba mula sa langit. Ipinakita ng Heavenly Daw Power Ranking na ang bawat nasa listahan ay walang katulad na makapangyarihan sa mundo. Mas mataas ang rango mo, mas malakas ka. Ito rin ang nagbigay daan sa ilang mga impostor na magpanggap bilang mga master ng tradisyonal na martial arts. Nagsasabi ng mga bagay tulad ng nauna ang martial saint bago ang tabla. Ngayon, ako, si Wang Qian. Ilalantad ko ang mga impostor na ito kung ano talaga sila. Ipapakita ko sa kanila na itong tinatawag na tradisyonal na martial arts, itong na martial saint, ay walang kwenta lang. Guro, sa tingin ko dapat kang bumaba ng bundok. Hayaan mong masaksihan nila kung ano talaga ang kaya ng tradisyonal na martial arts. Chang'e, ano ang lagi kong itinuro sa'yo? Guro, alam kong sinabi mo sa akin na ang martial arts ay hindi para sa paglabas ng galit o pagpapakitang gilas. Pero itong lalaki ay sobra na. Dahil lang siya ay isang kampiyon ng isang paligsahan sa labanan. Binugbog niya ang mga tradisyonal na master ng martial arts hanggang sa maging durog. At siya ay nagpapalipat-lipat na nagsasabi, ang tradisyonal na martial arts ay puro palabas, walang sustansya. Parang isang circus act lang. Heto, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Ito ay Guro, ano ang problema? Kilala mo ang lalaking ito. Anong kalokohan ng tradisyonal na martial arts? Ang yabang ng pinagsasabi. Kung tatanungin mo ako, puro palabas, walang sustansya. Ang tradisyonal na martial arts ay hindi puro palabas, walang sustansya, kaya ko pang lumaban. Yun na ba? At siya ang #1 master ng martial arts hall ng Capital Province. Kung tatanungin mo ako, mas mabuti pang ipasa mo ang titulo ng master sa iyong walang kwentang kapatid na tumakas mula sa bahay. 10 taon na ang nakalipas. ito ang aking kuya. Tito Guro, Chang'e, i-impake mo ang iyong mga gamit. Sasama ka sa akin pababa ng bundok. magaling. 5 taon. Sa wakas, aalis na ako sa bundok. Ang alagad ng martial sage ay bababa ng bundok. Sino ang nag-aangking hindi matatalo? Sino ang nagsasabing walang kapantay? Ang Panginoon ng bahay. Ikaw, ang numero 1 sa ranking ng Heavenly Daw. Sa lakas ng laban, ay hindi pa nakakapagbuo ng kahulugan sa marka ng palad sa meteorite na ito. Maaari ba ito, na ang alamat na kasabihan, una ang martial sage, pagkatapos ng lapida, ay talagang totoo? Ito ay walang iba kundi isang kwento, ginawa ng isang grupo ng mga hamak para lokohin ang sarili. Ang lakas ng palad na ito, ay hinubog ng Heavenly Daw mismo. Ako. Martial Sage. Imbestigahan mo ito para sa akin. Opo. Elder Gong, ikaw ay may ang pangalawang pwesto sa rangkang ng lakas ng laban ng Heavenly Daw. Ang lakas mo ay hindi maabot. Matagal na naming hinahangaan ka, Elder Gong. Aming mapagpakumbaba na hinihiling sa Elder Gong. Natanggapin kami bilang mga disipulo mo. Aming mapagpakumbaba na hinihiling sa Elder Gong. Natanggapin kami bilang mga disipulo mo. Elder Gong, ang martial sage ay nagpakita sa mundo. Ang tuktok ng rangkang ng Heavenly daw ay nagbago. Ang martial sage ay talagang umiiral sa mundong ito, ang kanyang kinaroroonan. Natagpuan ba sila? Ang kinaroroonan ng martial sage ay hindi alam. Pero base sa data ng cellphone, mula sa disipulo ng martial sage, maaari naming i-confirm na ang disipulo ng martial sage ay kasalukuyan sa Jiang Province. Maganda. Mabilis, sumama ka sa akin sa Jiang Province. Oh, tama. Also, I schedule ang Heavenly Daw Martial Arts Tournament ngayong taon. Nagaganap sa Jiang Province. Opo. Martial Sage. Hindi ba yun isang alamat na tao? Oo.
Siya ay talagang umiiral. Sa simula, gusto ko lang magturo ng leksyon sa inyong mga impostor sa tradisyonal na martial arts. Pero pagkatapos, sinabi ni Binatang Yu na ang Heavenly Path Martial Arts Tournament ay magsisimula na. Basta ang Chen Family Dojo ninyo ay handang ibigay ang entry token. Oh, magpasakop sa pamilyang Yu. Huwag ninyong hahanapin ang problema. Panaginip lang yan. Kaming mga tagapagmana ng tradisyonal na martial arts, pipiliin naming mamatay, kaysa isuko ang aming dignidad, at magpasakop sa pamilyang Yu. Tingnan mo ang lagay mo, at ikaw ang nakikipag-usap sa akin tungkol sa dignidad. Sige. Kung gayon, hintayin ninyong dumating mismo si Binatang Yu. Basura. Umalis na tayo. Nasira ang iyong mga meridian, nawala na ang iyong martial arts. Lumabis na ang pamilyang Yu. Gusto nilang kontrolin ang torneo, at dominahin ang Heavenly Path Power Rankings. Hindi namin sila mapipigilan. Bakit kailangan nilang gawin ng mga ganitong ekstrang hakbang? Para bugbugin ka ng ganito kalala. Tatay, sabi nila, ang paglahok sa torneo, ang maglalagay sa iyo sa power rankings. Pero hindi nagbago ang rankings sa loob ng maraming taon. Ang pamilyang Yu ay malinaw na, naghahanap ng gulo. Gusto nilang gamitin ito para sukulan tayo, at pilitin ang ating dojo na sumuko. Hindi, kailangan kong hamanin sila, muli. Awen, huwag kang padalos-dalos. May sugat ka pa, ang pagbabalik mo ngayon ay pagpapakamatay. Hindi natin ito mapipilit, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Pero anong ibang paraan pa ang meron? Sino ang nagsabing wala ng paraan? Tatay, Kuya, nandito na ako. bumalik ka talaga, 10 taon. Ako, si Chen Jianglin, halos nakalimutan ko na may anak pala akong katulad mo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tatay, mabuti naman at bumalik si Xiaowo. Huwag po kayong magalit. Dahil lang noon, naipasa ko ang Chen Family Martial Arts School, kay Awen. Lumayas ka. Walang problem. Kung kahit kakarampot lang, ng katatagan at responsibilidad ng kapatid mo. Ang Chen Family Martial Arts School natin, ay hindi sana bumagsak sa ganitong kalagayan. Master ko po, siya. Shen Wu, sa lahat ng mga taong ito, lagi kanyang iniisip, at napakalakas niya talaga. Kaya ang dahilan kung bakit siya narito ngayon, ay para tulungan ka. Sino itong batang ito? Ang mga usapin ng pamilya nating Chen, ay wala kang pakialam. Bukod pa riyan, kahit na malakas siya, mas malakas pa ba siya kaysa kay Awen na nagsasanay ng mabuti araw-araw? Tama, Xiaowo. Napakagaling sa martial arts ni Wang Qiang. At sinusuportahan siya ng makapangyarihang pamilyang Yu. Ako nga, malubha ang nasaktan. Ikaw, ano ba ang magagawa mo? Isa lang siyang boxing champion. Sa harapan ko, hindi siya kahit tingnan. Sige, tama na. Kumain muna tayo. Totoo ang sinabi niya, at hindi niya kailangang kumilos. Ako lang ang makakapagpabagsak sa kanya. Isang hamak na batang tulad mo, ang lakas ng loob mo. Ginoong Yu, Kuya, hayaan mo muna si Itay kumain. matandang Ginoong Chen, kung hindi ako nagkakamali. Iyon ang iyong walang kwentang, bunso, tama ba? Wang Qiang, kung may problema ka, sa akin ka lumaban, wala silang kinalaman dito. Tungkol naman sa karapatan sa paligsahan, hindi na ito kukunin ng aming Chen Family Martial Arts School. Sana lamang ay maawa si Ginoong Yu, sa aking bunso. Ngayon ka lang hihingi ng awa, huli na. Munting dalaga, ang yabang mo kanina. Kailangan mo pa rin turuan ng leksyon. Hindi naman. Matandang Ginoong Chen, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ang tauhan ko dito, palagi siyang kumikilos, nang walang pagpipigil. Ipagpaumanhin ninyo, ito ay para sa gastos sa pagpapagamot, kunin mo ito, at gamitin para alagaan ang iyong walang kwentang panganay na si Chen Wen hanggang siya'y gumaling. Ang tradisyonal na martial arts ay pakitang tao lamang. Hindi niya kayang talunin si Wang Qiang, at natural lang iyon.
Tungkol naman sa Heavenly Path Martial Arts Tournament, ang aming pamilyang Yo ang sasali bilang kapalit ninyo. Tama. Ibigay mo agad ang token ng paligsahan. Sabihin mo sa lahat na ang tradisyonal na martial arts ay puro palabas lamang, walang laman, walang silbi ang mga iyon. Huwag ninyong iliga ang mga tao. Isang maingay na langaw. Xiao Wu, anong ginagawa mo? Mag-apologize ka kay Yu Xiao. Ngayon din. Sila ang nagmayabang, at sila ang nakasagabal. Sa pagkain namin, bakit pa mag-apologize ang Chen Yu? Binibigyan ng Yu Xiao namin ng respeto. Ang pamilya Chen ninyo. Huwag kang walang utang na loob. Isang asong tulad mo ay hindi karapat-dapat makipag-usap sa akin. Kung hindi maayos na nakatali ng amo mo, hindi dapat narito ka at nagbubunganga. Magaling. Wang Qiang, kung gusto mong makipag-away sa kapatid ko, daanan mo muna ako. Batang hamak. Hindi pa sapat ang pagbugbog sa'yo? Wen. Lumampas ka na. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Papa. Papa. Papa, Huwag kang pumunta. Hindi mo kalaban siya. Hindi mo siya matatalo. Bitawan. Huwag kang pumunta. Hindi ko maaaring hayaan kang masaktan. Ulit. Kawalang hiya kang duwag, nanlalamang sa matanda at nasugatan. Anong klaseng kasanayan yan? Yan lang ang meron ka, wala kang silbi rin, inayaan mong pumunta sa Chen Family Martial Arts School at magulo. Hindi mo alam ang ikabubuti mo. Ako ay ang pambansang champion sa laban. Puro salita. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Sa hindi pagpigil. Masyado kang mabagal. Kahit ang master ko, ang pagtapon ng basura, ay mas mabilis kaysa sa iyo. Naghanap ng kamatayan. ang daan ng martial arts ay nasa paggamit ng lambot para malabanan ang katigasan. Gamitin ang lakas nila laban sa kanila. Alam mong hindi ka makakalaban kanina. Bakit mo pa sinubukan na harapin ito? Nagkamali ako kanina. Batang babae, mayroon kang kaunting kasanayan. Pero kung gusto mong ipagtanggol ang mga Chen, hindi ka kwalipikado. Paulit-ulit mong ikinagalit ang Young Master Yu. Ngayon hindi lang, kailangan mong ibigay ang token. Kailangan mo ring lumuhod at magkautaw sa Young Master Yu para humingi ng tawad. Sa panaginip mo, ang mga martial artist namin, mas gusto naming mamatay sa pagkalaban, kaysa lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Sige. Kung gayon, babubugin ko hanggang lumuhod ka at humingi ng awa. Gagawin ko, ang lambot ay nakalaban sa katigasan. Gamitin ang lakas nila laban sa kanila. Yan lang. Wala kang silbi rin. Anong klaseng galaw yon? Tawag dito ay Divine Spear Aquapoint Strike. Itinuro ito sa akin ng master ko. Sa galing mo, akala mo makakapasok ka sa Heavenly Path Martial Arts Tournament. Katawa-tawa. Hindi mo pa nga matalo ang isang batang babae. Anong silbi mo sa akin? Anong ipinagmamalaki ng pamilya Chen? Ang tunay kong trump card ay ang World Fighting Champion, Yao Senador. Ang pagtalo sa isang walang kwenta tulad ni Wang Qiang
ay walang ipagmamalaki. Yao Senador, siya ba ang, sa Heavenly Path Power Rankings, isang top 100 martial arts master? Tama. Ang lakas ni Ginoong Yao Senador ay hindi kayang ikumpara ng mga ordinaryong tao, tulad ninyo. Ang tradisyonal na martial arts ninyo ay hindi magtatagal ng 1 segundo laban sa kanya. Maglumuhod ka ngayon. At baka may oras pa. Isa ka lang alagang aso. Hindi mo pa nga matalo ang isang babae. At may lakas ka ng loob na tumayo dito at magsalita. Xiao Wu, tigil mo ang kalokohan. Kahit hindi ko alam kung saan mo nakuha ang female master na ito. Pero ang isang tao tulad ni Yao Senador, isang malaking tao, ay hindi kayang labanan ng pamilya Chen natin. Huwag kang mag-alala. Yao Sen, Tison, kahit sino. Sa harap ni Chen Wu, lahat sila ay kailangang magtago ng buntot at magpakawala. Sino ang nagsabi na kailangan kong magtago ng buntot at magpakabait? Ginoong Yao Senador, dumating ka na rin, Pamilya Chen. Ito, ang huling handog ko, sa iyo, Yu Hai. Pamilya Chen, patay na kayong lahat ngayon. Ginoong Yao Senador, iyon ang Heavenly Dao Power Ranking. 78 siya sa ranking. Noong nasa Afrika, sa isang suntok lang, nakapatay siya ng elepante ng Afrika. Kung pagsama-sama kayong lahat, sa paningin niya, ay mga langgam lang. Matandang Master Chen, sinabi ko sa iyo noon, kahit gaano kagaling ang batang babae, hindi siya makakapagligtas sa Chen Martial Arts School. Binatang Master Yu, gusto mo akong harapin, ang grupo ng matanda, mahina, babae, at bata? Hindi ba yan mas mababa sa akin? Pang negatibo 78 sa ranking. Ganitong klaseng basura lang. Parang ang Heavenly Dao Power Ranking ay hindi gaanong espesyal. Ano ang sinabi mo? Ginoong Yao, huwag mong pansinin ang kalokohan niya. Chen Wu, Chen Jianglin ay hindi ka na anak, umalis ka na ngayon. Xiao Wu, ang Heavenly Dao Power Ranking, ay ang pinakamalakas sa mundo. Kinikilala ng Heavenly Dao. Ang mga nasa listahan, ay mga walang katulad na master. Kung talagang gagalaw ang Yao Senador, patay na tayong lahat. Katawa-tawa. Naglakas loob kang insultuhan ang Ginoong Yao Senador. Ngayon, lahat kayo, ay hindi aalis. Magtatapos kayong lahat, sa kabaong na ito. Ganoon ba? Ang kabaong na ito ay para sa'yo. Ngayon, gusto mo pa ring makipag-away? Tigilan mo na yan. Huwag mong isipin na matatakot kami sa maliliit mong kalokohan. Ignorante. Ito ang inch power ng Wing Chun. Nabubuo ang lakas sa loob ng ilang pulgada. Maliit na puwersa, malaking epekto. Inch power, kalokohan yan. Malalaman mo yan kapag nakalaban mo ako. Ji Yao Senador, huwag mo siyang patayin. Kung gusto mong saktan siya, dapat munang daanan mo ako. Nagmamalaki ka. Subukan mo kung kaya mo. Tatay. Xiao Wu, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kaya. Makinig ka sa iyong ama at kay Kuya Kwan. Tumakbo ka na. Walang kwenta. Umalis ka na. Mula ngayon, huwag mo nang sabihin na anak ka ni Chen Jianglin. Nakakapagsalita ka pa? Mukhang hindi pa kita nasaktan ng husto. Ito, paano ito nangyari? Mr. Yao Senador. Pero siya ay nasa ika-78 sa Heavenly Dao Power Rankings. Paano siya?
Napalipad ng taong ito? Father, magpahina kayo at ang kuya. Ang iba, ako ang bahala. Hindi masama, bata. Medyo interesante ka. Ano ang problema? Sumusuko ka na? Ito ang Wing Chun. Ang listening bridge technique ng Wing Chun. Kapag dumating ang bridge, lock rin ang bridge. Kapag dumating ang paa, ay dissolve ang paa. Kailan pa naging? Ganito ang level ng mastery niya. Nagpapanggap. Anong bridge? Anong paa? Gawa-gawa lang lahat ito. Isang maliit at madulas na ilang kayo na alam lang ang pag-iwas. Kung may lakas ka, harap-harapan mong labanan ako. CJ, ikaw ang naghanap nito. Huwag kang magpadalos-dalos, bata. Sinubukan mong patayin ang sarili mo kapag lumapit kay Yaw Senador. Patay o malubhang pinsala ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Father. Alam ko ang ginagawa ko. Susunod. Ikaw ang susunod. Ito. Paano ito nangyari? Ginoong Yaw Senador. Pero sa ranggo ng kapangyarihan ng makalangit na daan, pang-78 siya. Paano siya natalo? Ng isang walang kwentang tao? Anong nangyayari? Bakit wala akong makitang? Kahit anong lakas, anong panlilin lang ang ginamit mo? Ang mga teknik ng Wing Chun ay tungkol sa paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanila. Ang lambot ay nagwawagi sa katigasan. Hindi ka natalo sa akin. Natalo ka sa sarili mong kayabangan. Chen Wu, akala mo ba ang pagtalo kay Yaw Senador ay nangangahulugang ayos na ang lahat? Ngayon, papanawin ko ang iyong pamilyang Chen sa lalawigan ng Jiang magpakailanman. Ano, lumitaw na ang sage ng sining panlaban? Nasa lalawigan ng Jiang ang alagad ng sage ng sining panlaban. Mabuti, naiintindihan ko. Chen Wu, sinwerte ka ngayon, pero sa loob ng 3 araw, ang 4 na pangunahing paaralan ng sining panlaban sa lalawigan ng Jiang ay magkasanib na magdaraos ng paligsahan. Kung ang iyong pamilyang Chen ay hindi kayang ipagtanggol ang Green Dragon Waste Saber, ito ay kukunin. Ang sage ng sining panlaban? Tatay, maaari kaya ito ang maalamat na sage ng sining panlaban na tinaguri ang dakilang maestro ng tradisyonal na sining panlaban? Lumitaw na ang sage ng sining panlaban. Na-reset na ang ranggo ng kapangyarihan ng makalangit na daan. Kaya pala, ang pamilyang Yu ay inaangkin ang mga kwalifikasyon para sa paligsahan ng sining panlaban ng makalangit na daan. Pero sa ngayon, malubha ang aking mga sugat, hindi ka rin lubos ang lakas, tatay. Ito, sino ang maaari nating ipadala sa paligsahang ito? Tatay, maaari akong kumatawan sa paaralan, sa paligsahan. Tatay, hayaan niyo po akong lumaban sa torneo, para sa dojo. Mula nang bumalik ka, wala ka namang dinala kundi gulo. Ang pagtiwala nito sa iyo ay lalo pang nagpabawas ng aking kumpiyansa. Pero ang gulo ay naayos ni Chen Wu. Siya ang umayos. Ang pamilyang Yu ay isang kilalang angkan sa kabisera. Malawak ang impluensya nila sa buong bansa. Pagkatapos ng kanyang ginawa, natatakot ako na ang buong pamilya ay magdusa sa mga kahihinatnan. Tatay, Tama na. Ang usaping ito ay tapos na. Awen. Ang suntok na ito, sa lakas, at anggulo, ay sakto lang. Magaling. Awen, magpahinga ka na. Tatay, gusto ko din pong magpahinga. Hindi ka nga marunong sumuntok ng maayos. Gusto mo pang magpahinga? Tingnan mo ang suntok na ito. Ibaba mo pa ng 3 pulgada. At, ang iyong horse stance, ay talagang hindi matatag. Magpatuloy ka sa pagsasanay.
Hindi pa rin ako kinikilala ni tatay. Guro, nalutas na ang isyong iyon. Hindi ba dapat tayo umuwi? Hindi pa gumagaling ang mga sugat ni kuya. Hindi ako makakaalis. Ikaw muna ang umuwi at magpahinga. Bisitahin ko muna si kuya. Guro, Tatay. Ito pa rin, ang lumang formulang pamahid ang pinakamabisa, masakit kapag inilagay. Pero, si Xiao Wu ngayon, ay talagang kahanga-hanga, natalo nga niya, ang isang master mula sa Heavenly Dao Power Rankings. Oo. Ang batang iyon, ay matigas ang ulo mula pa noong bata. Marami tayong utang na loob sa kanya ngayon. Ang dojo ng pamilyang Chen, ay sa wakas ay nakataas na ang noo. Awen. Sa lahat ng mga taong ito, nabigo talaga ako sa'yo. Kung hindi dahil sa martial arts school na ito, marami ka pa sana naabot. Tatay, wala akong pagsisisi. Ang problema lang. Talagang wala nang interesado sa tradisyonal na martial arts. Hindi nila tayo pinapasok sa professional circuit dati. At yung mga nag-aaral ng modernong boxing, ay hindi iginagalang ang pamamaraan natin. Sa panahon ngayon, napakabagal ng pag-unlad natin, kumpara sa iba. Totoo. Nagbago na ang panahon. Ang paaralang ito, ang bumuhos sa buong buhay ko. At bumuhos din sa buhay mo. Hindi natin pwedeng sirain din ito ang kinabukasan ni Xiao Wu. Tatay, mas malakas si Xiao Wu kaysa sa ating dalawa. Naniniwala akong mas malayo ang mararating niya. Kaya, nagkamali ako sa kanila. Ang huli na, bakit hindi ka pa natutulog? Tatay, pumunta ako para tingnan si kuya. At saka, sana ay pwede mo akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Para sa torneong ito, pakisamahan mo ako at si Changle. Ano? Dahil lang natalo mo si Yao Senador, akala mo espesyal ka na ngayon? Ikaw, tatay. Naniniwala ako kay Xiao Wu. Bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon. Awen. Ikaw, tay. Ngayon. Talagang wala nang ibang maipapadala ang paaralan. Ipapamigay na lang ba natin ang pamanang ito ng pamilya sa iba? Sige, ang bagay na ito. Kayo na ang bahala. Kung hindi ka mananalo, sumuko ka agad. Ang tatay mo ay walang-walang katapusang supply ng healing salves. Master Gong. Ito ang namungunang martial arts school sa Jiang Province, ang Chen Family Martial Arts School. Baka alam nila, ang kinaroroonan ng martial sage. Yung kaguluhan. Bilis, sundan mo ako sa likod bahay. Guro, sobrang hindi naman patas ito. Ang lambot naman ng tokwang ito. Paano ko ito mababasag? Ang sining panlaban ay nagbibigay diin sa husay. Hindi sa purong lakas. Malapit na ang paligsahan. Kung mababasag mo ang pirasong tokwa sa aking kamay, ako ang iyong master. Ituturing kitang pumasa sa pagsubok. Ulit. Changle. Ang sining panlaban ay nagbibigay diin sa kalmadong isip. Kung hindi kalmado ang iyong isip, gaano man kalakas ang iyong katawan, wala rin itong saysay. Guro, naiintindihan ko na. Nagawa ko. Hindi masama. Kahanga-hanga. Binibini. Ang teknik na ginamit mo, ang paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanya, ang paggamit ng lambot para daijin ang tigas, ay tunay na nakahawig sa diwa ng martial arts. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging dakila ka. Payag ka bang maging estudyante ko? Pasensya na, pero Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Siya.
Okay lang. Ako ay hindi nagpipilit sa kahit sino. Dahil, nagsasanay kayong dalawa dito, ako ay hindi na makakaabala pa. Master Gong, hindi ba't naparito kami para hanapin ang bakas ng Martial Saint? Mahirap hanapin ang bakas ng martial saint, pero ang pag-asa para muling buhayin ang tradisyonal na martial arts ay nakita ko na. Ang babae yon. Sa murang edad, napakagaling na niya. Sa hinaharap, tiyak na magiging master siya. Kung gayon dapat, kunin mo siya bilang estudyante mo. Okay lang. Para sa kanya na may ganitong kasanayan ngayon, ang kakayahan ng kanyang master sa pagtuturo ay hindi mas mababa sa akin. Kapag may matibay na pundasyon siya, maaari ko siyang gabayan pagkatapos. Pareho lang iyon. Master, sino siya? Ang matanda ay may matatag na mga hakbang at sumasalamin sa prinsipyo ng balanse ng yin-yang. Ang ritmo ng kanyang paghinga ay medyo katulad din ng Bagwa sect sa pamamaraan ng sirkulasyon ng internal energy upang maging master sa martial arts ng Bagwa at Yin-yang sects sa ganitong antas. Malamang iyon lang ang isang tao. Pangalawa sa Heavenly Dao Power Rankings, Elder Gong. Sayang, Sayang ano? wala. Master, Young Master Yu. Bukas ay ang Top Dojo Tournament. Ang pamilya Chen ay, sa huli, isang tradisyonal na martial arts na pamilya. May malalim na ugat sila. Kung magpapakita tayo ng walang ingat, baka, oo, narinig ko, na kahit Yao Senador, nasa top 100, ng Heavenly Dao Power Rankings, ay hindi kalaban ng pamilya Chen. Paano, kami, maaaring manalo? Sino ang nagsasabi na ang tournament ay dapat direktang labanan? Ano ito? Napakalakas ng pressure. Hindi ako halos makahinga sa harap ng fragment ng Heavenly Dao Power Rankings. Kahit mga Diyos ay walang kwenta. Sa pagkakataon ito, Master Chen, ang Chen Family Martial School mo ay hindi makapaglabas ng magaling na disciple? Natatakot ka? Ang Chen Family Martial School ay bumagsak. Ibigay mo ang Green Dragon Waste Knife ngayon. Iligtas mo ang sarili mo sa kahihiyan. kung patuloy kang mag-aasal-aso. Sa susunod, hindi ito tutok sa post. Pasensya na, nahuli ako. Naabala ako sa daan. Ang magrepresenta sa Chen family ngayon ay ako at Changle. Master Qin, pwede ba tayo magsimula? Hindi ganun ka mabilis. Sa mga tournament ng mga nakaraang taon, ang 4 Great Martial Schools ay nagpapadala ng kanilang mga disciple para sa friendly sparring. Ito ay medyo boring. Ngayong taon, ang mga rules ay iba. Ano? Nagbago ang mga rules? Ang mga bagong rules ay personal na itinakda ng Young Master. Ngayon, ang araw na ang 4 Great Martial Schools ay magsasama-sama sa tournament para mag-exchange ng martial arts at para matukoy ang leader sa 4 Great Schools. Pero, ang mga rules ay nabago. Nagbago? Ang sino mang makakalapit sa bagay na ito ay mananalo. Ito, ano ang bagay na ito? Ito ay ang Heavenly Dao Power Ranking at isang Meteorite Shard. Ayon sa alamat, naglalaman ito ng kapangyarihan ng Heavenly Dao, nakakapigil sa internal energy ng anumang martial artist. Kung ang isang shard ay ganito katakot,
Ang Heavenly Dao Steel mismo, ay dapat makapigil kahit sa mga immortal. Master, ang stele ay kakaiba. Parang, ang internal energy ko ay napipigil. Ito ay isang piraso ng sirang bato lang. Walang dapat ikabahala. Chen Wu, hindi pa huli ang pag-amin ng pagkatalo ngayon. Ang fragment ng steel ay makakapigil kahit sa top 100 masters sa Heavenly Dao Power Ranking. Para sa inyo, traditional martial arts small fry. Hindi mo ito makakahawak. Ang aking natalong kalaban, huwag magsalita agad. Kung kami ay makakahawak sa bato ngayon, hindi ba kayo ay dapat lumuhod at tawagin kami ng Grand Pass? Kung kayo ay makakahawak sa steel, ang tatlong major martial arts schools ay aamin ng pagkatalo agad. Pero kung kayo ay magkakamali, ang Chen Family Martial Arts School ay maghihiwa-hiwalay. At ang Asher Dragon Waste Blade ay magiging sa Yu Family. Deal. Nag-overestimate sa sarili. Young Master Yu. Ako, Paul Chin, ay willing. Ang pamilya Chen ay matagal nang naghahawak sa nangungunang pwesto sa mga paaralan ng martial arts sa Jiang Province. Panahon na para bumaba. Napakalakas ng pirasong ito. Nakatayo lang malapit dito. Ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Talagang Director Chin. Siya ay talagang nakakalapit sa arena. Ito. Hindi ito maaari. Lao Chin. Pupunta rin kami. Pagod na kayo bago pa man umakyat sa entablado. Kaya pa ba ninyo yan? Ang inyong Chen Family Martial Arts School ay wala man lang lakas ng loob na lumapit sa arena. May lakas ka pa ng loob na sabihin yan sa akin? Panoorin ninyo. Ang hayop na bagay na ito, bakit mas mabigat ito ngayon kaysa dati? Matanda, nagdurugo ka na ganyan. Siguro hindi ka na dapat umakyat sa entablado. Umuwi ka na at magpahinga. Matatalimang dila, panoorin mo lang. Ako ay nagsanay ng iron shirt sa loob ng 30 taon. Ayaw kong maniwala na hindi ko masasakop ang isang simpleng bato. Ito ay hindi lakas ng tao, Chen Wu. Kahit ang tatlong dakilang maestro, hindi nila ito nahawakan. Kayong mga taga Chen Family Martial Arts School, mga walang kwenta lang. Dapat umamin na lang kayo ng pagkatalo ngayon. Oo, yung dalawang yun, mukhang wala talagang karanasan. Talagang hindi sila maglalakas loob na lumapit sa ring. Kung ikukumpara sa mukha, mas mahalaga ang buhay mo. Sumuko na lang kayo, Xiao Wu. Ang piraso ng batong ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng makalangit na daan. Ang pagpipilit na lumapit ay makakasira sa iyong mga meridian. Kung hindi mo ito matitiis, huwag kayong magpumilit. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang makalangit na daan na makakapigil sa akin ay hindi pa umiiral. Bato lang yan nasira, di ba? Subukan ko nga. Ginoong Chen, ang inyong Chen Family Martial Arts School ay lalong lumalala. Ang pagpapadala ng isang batang babae ay isang kahihiyan. Ilang dekada na akong nagsasanay, pero hindi ko pa rin matiis ang batong ito. Ang magpadala ng isang batang babae doon ay pagpapakamatay. Huwag kang magpadalos-dalos, batang babae.
hindi pa huli ang lahat para umamin ng pagkatalo ngayon. Kung hindi, sa isang saglit, ang pressure ng batong ito ay dudurog sa iyo hanggang maging alikabok. Kayong tatlo, dapat tumayo muna kayo bago magsalita. Bato lang yan nasira. Ganoon ba talaga ito nakakatakot? Siya. Tumuntong nga siya doon. Ang batong ito ay mukhang hindi naman ganoon kalakas. Ito. Imposible yan. Ang piraso ng batong tabletang ito ay kayang pahinain ng mga eksperto sa ranggo ng kapangyarihan ng makalangit na daan at ipitin sila. Paano siya posibleng hindi man lang nagasgas? Kahit na makarating siya sa entablado, imposibleng makalapit siya sa tablet sa loob ng 10 metro nito. Gusto kong makita kung gaano katagal mabubuhay ang batang ito. Mukhang nitong mga nakaraang taon, ay medyo umunlad si Chango. Sa tingin ko, ay nakuha ko na ang sikreto. Kaya niyang tiisin ang pressure ng meteorite ng makalangit na daan. Walang anuman ito. Isang basag na bato lang ito. Hindi lang ako makakalapit dito, kundi dudurugin ko pa ito. Walong 3 gramang hakbang ng gumagalaw na dragon. Paano nangyari yon? Hindi ito maaaring mangyari. Manggahas na hawakan ng meteorite ng makalangit na daan. Naghahanap siya ng kamatayan. Paggamit ng lambot upang daigin ang tigas. Paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanila. Nakalimutan mo rin ba yon? Isang sirang tablet, ang may kapal na tawagin ang sarili bilang makalangit na daan. Nakalampas na siya sa 3 metrong marka. Bakit siya umaabante pa? Posible bang mahipo niya ang tableng bato ng langit bukod sa ranggo ng kapangyarihan ng langit, ang 10 pinakamataas na nilalang? Sino ang makakatagal sa pressure at mahipo ang tablang bato? Tigil-tigilan mo na yan, bata. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mag-ingat ka sa pagsalungat ng langit. Binatayo. Yung tanga mula sa pamilya Chen. Naglakas loob ba talagang hawakan ng tablang bato? Ngayon, tapos na siya. Ang sandalan ng pamilya Chen ay itong 2 tao lang, sa totoo lang. Pero ngayong araw, tapos na sila. Xiaowo. Walang mangyayaring masama kay Xiaowo, di ba? Akala ko napakalakas niya. Binatayo. Malamang nadurage na siya hanggang alikabok ng tableng batong ito ng langit, di ba? Direktor Chen, mukhang ang laban ngayong araw ay matatapos na ngayon din. Direktor Chen, ibigay mo na ngayon ang Green Dragon Dagger. May oras ka pang umuwi at maghanda ng kabaong. Kung magtatagal pa, hindi mo na makikita kahit ang abo. Sobra-sobra ang tingin niya sa sarili niya. Naglakas loob na sumalungat sa langit. Karapat-dapat kang mamatay. Ang tinatawag na langit ay isang panluloko lang para linlangin ang mundo. Ito. Imposible. Paano niya? Nasira ang bato ng makalangit na daw? Sinabi ko na dati, ang makalangit na daon na makakapigil sa akin ay wala pa. Guro, ang galing mo. Sa susunod, pag sinira mo ang bato, lagyan mo ng fireworks para mas maganda. Binatayo. Oras na para tupad ang usapan, di ba? HMPH. Hindi lang hinawakan ni Xiaowo ang bato, sinira niya ito ng isang palmo. Iyon ay patunay ng lakas niya. Binatayo, hindi mo ba tatanggap ang pagkatalo?
Tanggap ang pagkatalo, ang mga piraso ng bato ng makalangit na daw. 10 lang ang umiiral sa mundo. Hawak ito ng 10 pinakamataas sa makalangit na daw power rankings. Hinayaan mong basag ang bagay na ito? Patay ka. Ang makalangit na daw power rankings, ang 10 pinakamataas sa listahan, ay pawang mga makapangyarihan, walang katulad na masters. Sinira mo ang bato ng makalangit na daw, walang pagkakaiba sa pagsampal sa kanila. Dapat, lumuhod ka at humingi ng tawad sa binatayo ngayon. Baka sakaling, patawarin niya ang buhay mo. Papa. Ang 10 pinakamataas sa makalangit na daw power rankings. Nagkamali ba tayo ng malaki? Kahit hindi natin sinira ang bato. Sa tingin mo ang pamilya Yu, at ang 3 malaking martial schools, ay hahayaan tayo? Ang nangyari ay nangyari. HMPH. Papa, huwag kang mag-alala, Papa. Magiging maayos ang lahat. Tama, nandito kami. Kahit ang 10 pinakamataas sa makalangit na DAO rankings ay magtulungan, hindi sila makakapagpakilo sa iyo. Ang lakas ng loob. Sinira mo ang bato ng makalangit na daw. Ngayon, kahit ang langit mismo ay tumulong, hindi sila makakapagligtas sa'yo. Paano mo hinamak ang estudyante ng Martial Saint? Ang binatang ito ay may lakas ng loob. Elder Gong. Elder Gong. Gong Lao. Gong Lao. Siya ba ang yun dati? Ang pangalawang pwesto sa Heavenly Dao Power Rankings. Gong Lao. Sigurado ka ba na hindi nagkamali? Saan mo nakikita ang disipulo ng Martial Saint dito? Mga bulag na tanga, hindi mo pa kilala ang disipulo ng Martial Saint, pero nangangahas kang magsalita ng kayabangan, at lagi silang inaapi. Akala mo hindi nakikita ng matanda. Ako, nakilala ko ang disipulo ng Martial Saint. Gong Lao. Hindi ka maaaring seryoso. Ang batang ito, ano siya, ang disipulo ng Martial Saint? HMPH, noong nag-aaral ako ng martial arts. Ang mga magulang mo, ay nasa lampin pa. Mga tanggang bulag sa kasakiman. Nangangahas kayong. Tanungin ako? Ganun pala. Kaya ang pamilya Chen, nangangahas na sumalungat sa akin, ng ganito. Kahit siya ang disipulo ng Martial Saint, siya ang Samaira ng Heavenly Dao Steel. Gong Lao. Ibig sabihin, sumasalungat siya sa lahat ng martial artists sa mundo. Ano? Ipoprotektahan mo ang pamilya Chen? Ito ay bahagi lamang ng Heavenly Dao Steel. Ako ay magbabayad para sa kanya. Sa ilang araw, ito ay ipapadala sa bahay ng Yu. Ang bagay na ito ay tapos na. Sige. Sige. Dahil sinabi ni Gong Lao, ang pangyayari ngayon ay tapos na. Dahil lumitaw ang Martial Saint. Gong Lao, ikaw ay bumaba sa pangatlo sa Heavenly Dao Rankings, tama? Kung sumalungat ka sa pamilya Yu, baka hindi mo mapapanatili ang pangatlong pwesto. Tatlong headmaster. Nagmamadali sa pagpunta. Miss Suo, bilang iginagalang na disipulo ng Martial Saint, ito ay Ayon sa ating usapan, natalo ka. Dapat kang humingi ng tawad sa Chen Family Martial Arts School. Director Chen. Hindi kami nakakita noon. Nagkasala kami sa Chen Family Martial Arts School. Patawarin mo kami, hindi sapat ang kakayahan namin. Tinatanggap namin ang pagkatalo. Talagang naniniwala kami. Tandaan mo ito. Sa susunod, kung may ganitong pangyayari ulit, hindi kita palalampasin. Kung si MS, So, ay tunay na alagad ng Martial Sage, ang Elder Gong. Nagpapasalamat ako, mahalaga lang sa akin ang kakayahan. Sa sandali ng pagkabigla, tinawag ko siya, bilang alagad ng Martial Sage. Bukod pa, ang Heavenly Path Martial Arts Tournament ay malapit na gaganap sa Jiang Province. Inaasahan kong ang Binibini ay makakapagrepresenta ng tradisyonal na martial arts sa kompetisyon. Binibini, ano ang opinyon mo? Kung gusto ni Changle, sasamahan ko siya. Mabuti. Ang mga nakaraang Heavenly Path Martial Arts Tournaments ay palaging organisado ng magkakasama ng mga top 10 fighters sa rankings. Magdedesisyon ako ngayon. Ang dalawang masters ay diretso na sa finals. Aalis ako ngayon. Xiao Wu.
Ang Asher Dragon Demon Blade ay ipinagkakatiwala sa'yo. At ang Binibini. Sa tournament, alagaan mo siya. Ito ay Meteoric Aron. Sir, hindi ko talaga inaasahan na si Gong Lao ay lilito ng ganito kabilisan. Pero si Su Chongla, siya ay isang disciple ng Martial Saint. Siya at ang bata mula sa pamilya Chen ay parehong pupunta sa Heavenly Path Martial Arts Tournament. Ang matandang lalaki ay walang dapat katakutin. Ang disciple ng Martial Saint. Basta't magpakita siya, huwag mo na akong sisihin. Sa pagiging brutal. Para sa tournament na ito, gusto ko kayong tatlo na magsikap para alisin ang lahat na may koneksyon sa Martial Saint. Opo. Mga Chen, may lakas ng loob kayong magpakita. Huwag isipin na dahil nakakapit kayo sa disciple ng Martial Saint, ligtas kayo. Magmano ka ngayon, may oras pa. Kung hindi, kapag nataman kayo mamaya, at umiyak kayo para sa inyong mama, hindi maganda ang itsura. Umuwal ka ulit tulad ng aso. At sa susunod, ito ay ang iyong lalamunan. Ang lahat ng contestants sa tournament na ito ay nasa kontrol ng pamilya Yuko. Sa pagpunta dito ngayon, naglalakad kayo sa inyong kapahamakan. Tahimik. Ang Heavenly Path Martial Arts Tournament ay gagamit ng lottery system. Ang mga makakuha ng iron balls na parehong kulay ay maglaban sa stage. Walang bawal. May sariling nakakapanlambot na aura ang Meteorite Aron. Ang lakas ng mga tao rito. Lahat sila ay umaasa sa Meteorite Aron para mapalakas ang kanilang lakas. Hoy, bata, kapag natalo ka mamaya, huwag kang umiyak. Ang mananalo sa paligsahan na ito ay magkakaroon ng karangalan na personal na makaharap ang Heavenly Dao Stone Tablet sa Heavenly Dao Power Rankings. Maaari nilang ilagay ang kanilang pangalan. Unang laban, Sun Chongla laban sa Hong Yiho, Chen Wu laban sa Yanqing, Keikia ay may Bai. Master Yu, ang tatlong ito ay lahat inayos mo, hindi ba? Lahat para maakit ang Martial Saint. Elder Gong, nag-aalala ka pa sa buhay ng mga langgam? Dahil ginagawa natin ang paligsahan na ito, dapat sundin natin ang mga sinaunang ritual. Sa Heavenly Dao Stone Tablet, na nagproprotekta sa kanilang buhay, maaari kayong lumaban ng walang pag-aalala. Narinig ko ang babae na ito ay ang disciple ng Martial Saint. Parang, hindi siya gaanong kahanga-hanga. Oo, Hong Yiho ay rank 88 sa power rankings. Hindi lang siya napakalakas sa close combat, siya rin ay master ng fire. Sa tingin ko ang disciple ng Martial Saint ay malamang magdaranas ng matinding sakit, yung master yon. Ang kompetisyon na ito ay puno ng mga masters, isa itong tunay na lungga ng Tigers at Dragons. Ang simpleng disciple ng Martial Saint ay hindi sapat para punan ng mga puwang sa kanilang mga ngipin. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ng disciple ng Martial Saint para kulayan ang Heavenly Dao Stone Tablet ng pula. Malaking tao, ang bagal-bagal. Kulang ba ang kinain mo kagabi? Si Hong Yiho ay talagang napipigilan, talagang gawa ng isang santo ng martial. Di masama. Yan lang ba ang kaya mo? Ni hindi yan sapat para makapagkamot ng pangangati. Ginoong Yu, si Master Hong ay hindi lang nagkokontrol ng apoy. Ang kanyang Blazing Heaven Palm ay isang seryosong teknik sa mga ranggo ng lakas ng labanan ng makalangit na Dao.
ang batang ito ay siguradong tapos na. Batang babae, sumuko ka na ngayon at may oras ka pa. Ang mga tauhan nyo ang daldal nyo. Ngayon, gagamit ako ng tradisyonal na martial arts para turuan kayo ng leksyon. Hahayaan mong masunog ang buhok ko. Gusto mo bang sunugin ko ang naninilaw na balat mo? Gagawin kitang alikabok ngayong araw. At may mga nakakubling armas din. Lumuhad at magkautaw ngayon, at baka iwanan kong buo ang balat mo. Ni hindi man lang mapanatili ang kanyang damit ng buo at tinatawag niyang sarili na alagad ng martial sage. Anong kalokohan? Kung tatanungin mo ako, ang tinatawag na martial sage na ito ay tulad lang ng kanyang alagad. Puro salita, walang gawa. Dapat na lamang siyang umamin ng pagkatalo. Aminin ng pagkatalo. Aminin ng pagkatalo. Nag-aapoy ang langis ng apoy kapag nahawakan ng bakal. Nakatago ang mekanismo sa vambrace. Transmission. Yan ang sinabi ng master. Baka ito ay mekanismong gawa sa meteorite Eron. Nakuha ko na. Mga panlilin lang sa kalye, kilala rin bilang kapangyarihang makalangit. Isang galisang aso lang na naglalaro ng apoy. Pupunitin ko ang iyong bibig. Nahuli kita. Basagin. Unang laban, si Su Chongla ang nanalo. Su Chongla ang nanalo. Maganda. Gawa sa bakal na meteorite, ang mga trick na ito ay makakapasok pa sa talaan ng kapangyarihan ng makalangit na dao. Sa tingin ko ang isang scammer tulad nito, dapat tawaging talaan ng mga con artist at jugglers. Ang talaan ng kapangyarihan ng makalangit na daw ay hindi bagay na maaaring punahin ng isang batang babae tulad mo. Kung iwaksi ang mga mekanismo ng bakal na meteorite, ang Hong Yiho ay hindi makakapasok kahit sa top 100 ng talaan ng kapangyarihan. Sa tingin ko ang sinabi ng disciple ng martial sage ay tama. Ang martial sage, ha? Kapag pinatay ko ang disciple mo, hindi ako naniniwala na hindi mo lalabas. Anong ipinagmamalaki mo? Kahit manalo ka, ang Chen Wu ay hindi kailanman mananalo. Siya ay nakaharap sa Yan Qing, rank 64, sa talaan ng kapangyarihan ng makalangit na daw. Ang teknik niya sa pagmanipula ng tubig ay nagpangilabot sa buong mundo ng martial. Ang Yan Qing ay hindi basura tulad ng Hong Yiho. Siya ay tunay na supernatural practitioner. Narinig ko ang tunay na energy ni Yan Qing ay maaaring mag-freeze ng tubig para maging blades na makakaputol kahit ng bakal. Gaano man kagaling ang Chen Wu, siya ay ordinaryong tao lamang. Paano siya makakapantay sa Yan Qing? Para makuha ang pabor ng disciple ng martial sage, siya ay dapat medyo capable, pero hanggang doon lang. Oh, talaga? Subukan natin. Anong klaseng kung fu ito? Anong nangyari? Isang walang kwentang tao ay nagawa pang hadlangan ang sandata ni Yan Qing. Kahit si Yan Qing, hindi siya nasaktan. Paano tayo makikipaglaban? Hindi ako naniniwala. Paano ito nangyari? Anong ginawa mo? Anong gusto mo? Titigil. Ang panloob na lakas na pinaghirapan kong linangin. Gamit ang meteorite Eron para pasiglahin ang mga meridian sa katawan ko, at pilit na pagsiksikin ang aking panloob na lakas. Kung magpapatuloy ito, sa huli, mamamatay ako sa backlash. Sumusuko na ako. Pangalawang laban, Sen Wu Heng, Sige. Xiao Wu, si Yan Shenyan. Binibining Su, ang susunod mong kalaban, ay siya. Nasa rankan siya, pang 39 sa Heavenly Dao Power Rankings. Hindi manghulaan ang mga galaw niya, espesyalista siya sa pagpatay. Xiao Wu, mag-ingat ka.
Changli, kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Walang kahiyan doon. Isang nakamaskara, na duwag na nagtatago sa maskara. Hindi ako takot sa kanya. Batang babae. May sasabihin ako sa'yo. Ang salitang surrender ay para sa lapida. Ang bilis niya. Ang daya naman yan. Sumusuko ako. Tama na yan. Nakialam si Chenwo sa laban ng walang pahintulot. Ayon sa mga patakaran, ang kanyang karapatan ay dapat nabawiin. Eksakto. Anong klaseng bullshit na disciple ng santo ng martial arts yun? Hindi matanggap ang pagkatalo, edi umalis ka na. Ang pagpasok sa Heavenly Path Martial Arts Tournament ay nangangahulugan ng pagtanggap sa buhay o kamatayan. Ang pag-asa sa iba para makisali ay hindi naman tunay na kasanayan. Sumuko na si Miss So, pero tuloy-tuloy pa rin ang paghabol ni Yan Shen. Ginamit pa niya ang diamond finger gauntlets, bone-piercing needles, at sleeve daggers. Malinaw, siya ang unang. Walang pakialam sa mga patakaran ng paligsahan. Ang mga pamamaraan ng pagpaslang ay, ang mga kilalang kasanayan ni Master Yan. Paano naman yun masasabing paglabag? Tama na. Miss Su, bilang isang disciple ng santo ng martial arts, kung siya ay mamatay dito, magdudulot lang ito ng galit ng santo ng martial arts. Ang laban na ito ay mapupunta kay Yan Shen. Magpapatuloy ang paligsahan. Susunod na laban, Yan Shen laban kay Chenwo. A trigram step, posisyon ng lead. Imposible. Mga nakalalasong nakatabong sandata. Mga maduduming pamamaraan. Ito ang Heavenly Path Ranking. Ikaw, naubos mo na. Ang lahat ng mong mga pamatay na galaw, pero hindi mo pa rin ako naabot. Gusto mo pa bang lumaban? Hindi ko tatanggapin ito. Bata, may lakas ka ba ng loob na suman ng kontrata ng buhay o kamatayan sa akin? Ito ay talagang kontrata ng buhay o kamatayan. Parang Yan Shen, ay determinado na labanan ng taong ito hanggang kamatayan. Kapag ang kontrata ay sinesign, ito ay hindi lamang nagdedesisyon ng panalo o pagkatalo, kundi buhay o kamatayan. Ang lalaking iyon ay siguradong hindi maglakas loob na sumang-ayon. Ang galit ay nag-ulap sa iyong isip. Wala ka na sa kontrol ng iyong ki. Kung ikaw ay naghahanap ng kamatayan, ibibigay ko ang iyong hiling. Pero tungkol sa referee, Ako mismo ang mag-officiate. Sige. nilulok niya ang meteorite Eron. Talagang nawala sa sarili siya. Gusto ko kang patay. Father, Yan Shen ay nakapag-overpower sa Miss So, at ngayon ay kinain niya. Ang kakaibang pill na ito, ang lakas niya ay tumaas. Posible bang ang Xiaowo ay nasa mortal na peligro? Ang matandang lalaking ito. Ang matandang lalaking ito ay hindi rin alam. Ito. Ako ay hindi tatanggapin ito. Nakakakita ba ako ng mga bagay? Si Yan Shen, ika-30 sa Heavenly Dao Power Ranking, ay talagang natalo ng batang ito. Tingnan ninyo, ang bakal na meteoriko sa dibdib ni Yan Shen ay lubusang durog na durog. Paano kayang madudurog ng isang ordinaryong tao ang bakal na meteoriko gamit ang kanyang mga kamay? Ngayon, hindi ba panahon na para ipahayag ng referee ang nanalo? Tapos na ang laban. Ito pa lang ang simula. Ano itong bagay na ito? Ito. Ang Heavenly Dao Slaughter Array na ito, pero hinubog ito mula sa mga meteorite ng Heavenly Dao. Alam mo, sumuko ka na, ha? Yu Xiong, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, patayin kayong lahat, at pilitin ang Martial Saint na lumitaw. Narito mismo ang alagad ng Martial Saint.
Tiyak na hindi lang manonood ang Marshal Saint habang namamatay tayo, di ba? Kung hindi ka pa rin lalabas. Sa bawat pagkatunaw ng isang insenso, papatay ako ng isang tao. Tandang hayop ka, kahit patayin mo ang lahat dito. Hindi lalabas ang Marshal Saint. Ganoon ba? Kaya ako, ang iyong Panginoon, ay magsisimula sa paggamit ng iyong dugo, ang alagad ng Marshal Saint para italaga ang array na ito. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mo talagang makawala sa Heavenly Dow Slaughter Array? Sino ka ba talaga? Ako ang Marshal Saint na hinahanap mo. Katarantaduhan. Isang walang kwentang tao mula sa pamilya Chen, ang naglakas loob na tawagin ang sarili bilang santo ng martial arts. Ama! Ang lalaking ito ay tinalo si Yan Shen, at nakawala mula sa killing array. Natatakot ako, na siya na nga ang santo ng martial arts. Ninakawan niya ako, ng numero 1 pwesto sa Heavenly Dow ranking. Totoo ka ba o hindi, malalaman din natin. Imposible. Ilang dekada na akong namumuno sa daan ng martial arts. Paano ako matatalo ng isang batang tulad mo? Ang daan ng martial arts ay mahaba at liko-liko. Masyado kang nahumaling sa katanyagan. Chen Wu. Akala mo ba nanalo ka na? Xiao Wu. May masamang nangyari. Dinala na si Awen nila. Kung gusto mong iligtas ang kuya mo, pumunta ka sa Heavenly Dow Cliff sa loob ng 3 araw, at makipaglaban sa akin. Gagawin ko, sa harap ng Heavenly Dow Power Ranking, ang pagbawi sa numero 1 pwesto. Yup Sayong. Kung maglakas loob kang saktan ng kuya ko, hindi kita palalampasin. Shen, hindi. Santo ng martial arts. Patawarin ninyo ang mahinang paningin ng matandang ito. Hindi ko kayo nakilala. Handa akong sumama sa inyo, sa Heavenly Dow Cliff, at tumulong. Elder Gong, pinahahalagahan ko ang inyong kabutihan. Ngunit natatakot ako, na hindi kayo makaligtas sa gabing ito. Ano? Xiao Wu. Huwag na. Ang Guru Gong ay isang senior sa mundo ng martial. Kahit ikaw ang martial saint, hindi dapat magsalita ng nonsense. Tama, Guro. Tingnan mo ang Guro Gong. Siya ay mukhang napaka-healthy. Hindi siya mukhang taong malapit na mamatay. Guru Gong, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, subukan mong i-circulate ang internal energy mo, ay activate ang true ki mo. Hindi na kailangan. Gaya ng inaasahan ng martial saint, walang bagay na hindi mo nakikita. Ang Guru Gong ay nakatulong sa pamilya Chen ng maraming beses. Hindi na kailangan maging napaka-forma. Tawagin mo lang ako na Chen Wu. Noong nagduel ako kay Yu Shong, ang foundation ko ay nasira na. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nakakalaban. Kung hindi, ang true chi ko ay mag-reverse, at mamamatay ako sa lugar. Nakikita ko, simula nang ang Yu Shong ay naging top ng Heavenly Dow ranking. Siya ay nagsuppress ng traditional martial arts master sa lahat ng lugar. Nagdulot ng pagbaba ng traditional martial arts, at ang Guru Gong, bilang isang pillar ng mundo ng traditional martial arts, ay nagtiis sa katahimikan sa lahat ng oras. Ikaw ay may napakahirap na pasanin. Ito rin ang dahilan kung bakit ako ay napaka-determined na hanapin ng martial saint. Hindi ko maaaring hayaan ang traditional martial arts na mamatay sa aking mga kamay. Guru Gong, ikaw ay napaka-kind. Mayroon akong paraan para ma-cure ang hidden injury mo. Talaga? Ah, Sa 3 araw, sa Heavenly Dow Cliff, lahat ng grievances ay malulutas. ang family head ay nagsabi, kung ihihinto natin ang martial saint, siya ay tutulong sa atin na mag-advance pa sa ating martial path. Sorry, ang family head you ay nagsabi, ang daan ay sarado. Gusto mo bang umakyat ng bundok? Dadaan ka muna sa amin. Ang 3 ito ay nasa top 10 ng banal na daan rankings. Malamang binayaran sila ni Yu Shong. Master Gong, dahil sa ating dating pagkakaibigan, payo ko sa iyo, nadalhin mo ang batang ito, at ang matandang ito pababa ng bundok ngayon. Baka mabali ang mga buto mo rito. At paano kung hindi kami urong?
Shenwu, mag-ingat ka. Lumakas ng gusto ang kanilang kapangyarihan. Natatakot ako na kahit ako, ay baka hindi siguradong manalo. Tama na ang salita. Anong Martial Saint? Natanggap ko ang bakal na meteorito, na paborito ni Master Yu. Ngayon, kayang-kaya kong durugin ang kalahating bundok sa isang suntok. Sa inyong ilang ito lang. Sa loob ng 10 galaw, luluhod kayo. Gapangin nyo ang pagitan ng aming mga hita, tapos papagkantahin nyo ang batang yun. At baka isipin namin, gawing mas madali ang inyong kamatayan. Hindi pa tayo nagkikita dati. Kailangan ba talagang lipulin mo kami? Tinulungan kami ni Master Yu na maunawaan ang palad ng marka ng banal na daan. Ito ang tunay na sikreto ng martial arts. Dahil dito, hindi namin maaaring hayaan. Ang palad na marka ng meteorito. Narinig ko, sa banal na daan meteorite, mayroong isang malalim na marka ng palad. Ito ay nabuo ng mismong banal na daan. Ang mga sikretong martial arts sa loob nito ay napakalalim. Makatutulong ito sa isang tao na umusad pa sa landas ng martial arts. Kung gusto mong maunawaan ang marka ng palad sa bakal na meteorito, bakit humingi ng tulong kay Yuksay? Maaari kitang tulungan. Kalokohan. Ang bakas ng palad mula sa meteorite ay pagpapakita ng makalangit na daan. Kayong ilan lang. May lakas ng loob kayong hamanin kami? Shenwu, ilang taon na ang nakalipas, nakita ko, ang bakas ng palad sa tapyas na bato ng makalangit na daan. Ang mga lihim ng martial arts na nasa loob nito, ay tunay na walang kapantay. Ikaw, ay hindi dapat magsalita ng padalos-dalos. Ang bato na ito ay nakakadiri. Naalala ko na. Tungkol sa bakas ng palad na ito, iniwan ito ng aking guro. Noong panahong iyon, sinabi rin niya na ang pangit na batong ito ay nakakadiri. Kalokohan. Ginugol ko ang 3 taon. Sa pagsubaybay sa mga pattern ng bakas ng palad ng makalangit na daan, itinato ko ang mga ito sa aking katawan, at pinag-isipan ng mga ito araw at gabi. Ang bakas ng palad na ito, ay naaayon sa mga landas ng mga bituin. Paano ito maiiwan ng isang karaniwang tao? Sinasabi mong kaya mo, tulungan kaming maunawaan ang bakas ng palad na ito? Sige, kung gayon, mag-iwan ka ng bakas ng palad, dito sa paanan ng bundok. Kung ito ay tumutugma sa mga pattern ng makalangit na daan, hahayaan ka naming umakyat. Ano ang masasabi mo? Ayon sa iyong kagustuhan. Baligtarin ang mga pattern upang makaipon ng kapangyarihan. Tamaan ang mga acupoint gamit ang liwanag ng bituin. Ang mga pattern na ito ay talagang magkatulad sa mga nasa bakas ng palad ng makalangit na daan. Para lubusang maunawaan ang palatandaan ng palad na ito, ang Monting Espasyo, maaaring abutin ng 10 taon para maunawaan. Ang pabalik na surge at layered wave force ay kapareho ng palatandaan ng palad ng Heavenly Dao Martial Arts. Eksaktong pareho. Sino ang pinagloloko mo? Maaari rin akong magpabutas sa putik. Magpabutas dito mismo. Ibig sabihin, ito rin ay Heavenly Dao Martial Arts. Ang palatandaan ng palad na ito ay peke. Ang meteorite palm imprint na tinrace ko ay may 7 spiral pattern. Ang kapalpak na hukay ay may 5 lamang. Malinaw, nagkamali ka sa sarili mong tracing. Nagdagdag ka ng 2 ekstrang linya. Paano kung hayaan ko ang master ko? Magpabutas ng tunay sa iyong forehead. Durugin ng peke na ito. Ang Heavenly Dao ay hindi dapat dungisan. Kung ang Heavenly Dao ay tunay na may spiritual power, una sa lahat, dapat ito ay tumama sa inyong mga tao. Maaaring ang palatandaan ng palad na ito ay tunay. Hindi ako naniniwala. Ang meteorite palm imprint ay isang ebolusyon ng Heavenly Dao. Isang tingin lamang ay maaaring magturo sa iyo ng Supreme Mysteries. Paano posible yun sa kapalpak na palatandaan na ito? Ito ay tunay. Ang palatandaan ng palad na ito ay tunay. Ikaw ay baliw. Talagang naniniwala ka sa nonsense ng charlatan na ito? Ito ay talagang ang sabduang Tiger Seal. Hindi naman masama. Guro, ang lalaking ito, ginawa pala niyang teacher subduing seal ang Vajrapal. Seryoso? Talaga bang matutulungan ka ng palad na ito na maunawaan ang mga sikreto ng martial arts? Baka may iba pang benepisyo. Lahat, umalis kayo sa harap ko. Hindi ako naniniwala.
Malinaw naman na sinusubukan kong matutunan ng Tiger Subduang Feast. Bakit parang kumikiliti lang ako ng tao? Gago, ginagamit ng guro ko ang prinsipyo ng paggawa ng matigas na bagay para maging malambot. Subukan mong isipin na parang balahibo ang iyong kamao. Gumana talaga, Martial Sage. Ang iyong dakilang kabaitan. Ako, hindi ko ito malilimutan. Ang palad na ito ay naglalaman pala ng mga batas ng langit. Ang start reading step na natutunan ko ay talagang 3 beses na mas mabilis kaysa sa Qigong. Ngayon, maaari mo ba akong payagang makadaan? Pahintulutan mo muna akong ikumpara ito. Ano ang pagkakaiba ng palad na ito sa aking inukit? Lahat kayo, umalis na. Pahintulutan mo muna akong kopyahin ito. Salamat, Martial Sage, sa pagbigay ng oportunidad sa martial arts. Salamat, Martial Sage, sa pagbigay ng oportunidad sa martial path. Guro, sinasamba ka nila na parang Diyos. Ang mga sumasamba sa isang guro ay mga tanga. Ang mga sumasamba sa isang mandirigma ay mga gago. Tara na, umakyat tayo sa bundok. Ito silang dalawa ay pangatlo sa ranggo ng makalangit na daan, si Part 4 Ryon, at pang-apat si Itotaro, mga Koreano at Hapon. Tama, ang isa ay dalubhasa sa mga mekanikal na kagamitan, ang isa naman sa Hapones na sining ng espada, at si Yushong. Sabihin mo sa kanya na dumating na ang santo ng martial arts. Ito ang santo ng martial arts. Batang musmos lang. Gusto mong makita ang pinuno ng pamilyang Yu? Madali lang. Talunin mo lang kaming dalawa. Ang sining mekanikal ng mga Koreano, puro palabas, walang laman. Kung gusto mong lapitan ng santo ng martial arts, dadaan ka muna sa akin. Hahaha, batang Koreano. Tandaan mo ang pagkatalo mo ngayon. Ang landas ng martial arts ay hindi tungkol sa pag-asa sa mga kagamitan para magpasikat. Tungkol ito sa pagpapayaman at pagkatao. Matandang Hangul. Noon, ang pinuno ng pamilyang Yu ay binali ka ng isang palmo lang. Ngayon, hindi mo na nga maiikot ang tunay na chi mo. Maniwala ka man o hindi. Kaya kitang patayin ng isang palmo lang. Kahit sa huling hininga ko, kaya kong basagin ang matigas mong balat. Gusto mong mamatay? Paano ito nangyari? Mga Koreano, syempre, gagamit ka ng mga maduming paraan. Hindi mo alam, ang Martial Saint ay matagal nang nag-reforge ng mga Meridians ko. Ikaw, Park San, kapag nasira mo ang armor na meteorite iron na ibinigay ng family head, dapat kang magsepuko. Kaya gawin mo. Ang kutsilyo na ito ay gawa sa meteorite iron. Ang mamatay sa ilalim nito ay magiging angkop na wakas para sa mga katulad mo. Kung gusto mong lumaban, lumaban. Bakit ka nagdadaldal? Ano ang punto? Miyagi-san, saan ang Taiji Cloud Hands mo? Bakit ka nagtatakbo-takbo tulad ng isang matandang aso? Noon, ang master mo ay nabali ang buto ng likod ko. Ang pagtingin sa kanyang pag-uwi sa Eastern Islands ay mas kahabag-habag kaysa sa akin ngayon. Bastard! Eastern Edo, sobrang dami ng intensyon ng pagpatay. Kulang sa intensyon ng kutsilyo. Tumingin ka, Elder Miyagi. Ang paggamit ng mga panlabas na puwersa para mapalakas ang kapangyarihan mo ay isang maling daan. Ang pagpatay sa mga master sa Heavenly Dao ranking ay parang kumuha ng bagay sa bag. Tunay na karapat-dapat sa Martial Saint. Ang tusong pinuno ng pamilya Yu ay lumitaw na. Master, hindi ko siya nahuli. Hindi ko siya nahuli. Nabigo ako. Gagamitin ko ang meteorite iron blade na ibinigay mo para magsepuko. Tama na. Alam na ng tatay noon, hindi kayo makakapigil sa kanya. Hindi niya inaasahan na kayo, kayong dalawa. Yuksayong, nalampasan ko ang lahat ng hadlang, bilang pangako, nasaan ang kapatid ko? Ang pilay mong kapatid na walang silbi, nandito siya. Kung makatiis ka lang, ng 3 galaw mula sa akin, pakakawalan ko siya. Kung hindi, pumunta ka sa paanan ng bundok at kunin ang kanyang katawan. Pakawalan mo si Awen. Kawalang hiya kang coward. Gumagamit ng hostage bilang shield. Labanan mo ako one-on-one kung matapang ka.
Xiao Wu, tumakbo. Ang matandang lalaki ay nag-aaral ng palm imprint sa Heavenly Dao Steel. Ang kapangyarihan niya ngayon ay hindi katulad ng dati. Kailangan mong tumakbo. Nag-aaral ng palm imprint. Tama, ang master ay lubusang nakakuha ng Heavenly Dao palm imprint. Matagal bago ka dumating. Kaya niyang basagin ang kalahati ng tuktok ng bundok sa isang palm strike. Ang palm imprint ay ang evolution ng Heavenly Dao martial arts. Paano makakahabol ang isang mortal? Chen San, mag-kneel at mag-beg ng mercy ngayon. Baka hindi ko sirain ang katawan mo. Oh, talaga? 5 taon na ang nakalipas, dumaan ako dito. Nakita ko ang meteorite na nakakairita, kaya binigyan ko lang ng casual slap. Sino ang mag-aakala na mga fool kayo at sasamba sa ito bilang Heavenly Dao relic? Nawala ang bakas ng palad sa lapida ni tatay. Gago ka. Anong ginawa mo? Ginamit mo ang pangalan ko para makakuha ng suporta sa lahat ng dako. Ako lang ang kumukuha ng bagay na nararapat sa akin. Ano naman kung nawala na? Ang selyo ng makalangit na palad na ito, nakabisado ko na ang 70% nito. Ngayon, hahayaan kitang masaksihan mo mismo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng langit. Hindi mo nga maayos na makopya. Ito ang tunay na makalangit na daan. Imposible. Paano mo nalaman ang teknik ng makalangit na palad? Totoo kaya ang sinabi ng batang ito? Ang bakas ng palad sa lapidang ito, siya ang nag-iwan? Ano, ang bakas ng palad na ito ay tiyak na hindi gawa ng isang ordinaryong tao. Gumamit siguro siya na madayang paraan. Martial Sage. Akala mo ba talaga na ito lang ang aking panghuling baraha? Tatay, pinalitan mo talaga ang buong braso mo ng meteoric iron? Ganyan talaga ang pinuno ng angkan. Ito ang pinakamataas na antas ng pagiging isa ng tao at sandata. Sa brasong gawa sa meteoric iron, kahit ang makalangit na daan, ay hindi kayang saktan ka. Ngayon, sa mismong harapan, ng lapida ng makalangit na daan, ipinapangako kong mabawi ang aking lugar sa tuktok. Baliktad ang pagkakasunod. Nagbalot ka ng bakal at tinawag mo pang makalangit na daan. Ang braso ng tatay ko na gawa sa meteorite iron, ay dinurog ng pulbo sa isang tapak lang. Sabi ko na nga ba, kayo ay sumasamba sa isang pandayan. Anong Heavenly Dao? Pakawalan mo siya ngayon. Sige, basta durugin mo ang sarili mong dantiyan, lumuhad at tanggapin ang kamatayan. Pagbibigyan ko kayong magkapatid na magkita. Matapang ka pa rin. Kung hindi mo pakakawalan ang martial uncle ko ngayon, naniniwala ka bang ang master ko ay bubunutin ang balat mo ng buhay? Ha. Akala mo ba talaga na panalo ka na? Basta kitilin ko ang buhay mo, Martial Saint. Ang pinakamataas na pwesto sa Heavenly Dao ranking ay akin pa rin. Anong nangyayari? Nakikita mo, ito bang mga tinatawag na malalakas sa Heavenly Dao ranking? Ay wala lang kundi aking mga manika na may tali. Hanggat nandito ang batong ito, ako magpakailanman ang magiging langit. Ha. Tama ang hinala ko. Ang meteorite iron na ito ay galing sa Heavenly Dao meteorite. Bagamat nakakatulong ito sa mga tao na lumakas, sinisira rin ito ang kanilang mga meridian. Kaya madali para sa pamilya mong Yu na kontrolin ang kanilang isipan. Yu Xiong, tunay kang baliw. Ano naman? Atake. Unahin mong iligtas si kuya. Ako na ang bahala rito. Master Gong, kung mananatili tayo rito, makakaabala lang tayo kay Master. Akala mo kayang kaya mong harapin ang top 10 sa Heavenly Dao leaderboard ng mag-isa? Mukhang handa ka na mamatay. Handa! Lahat tumayo. So good. Yu Sayong, nasira na ng meteorite iron ang kanilang mga meridian. Kung magpapatuloy ang labanang ito, tiyak na mamamatay sila. Ang buhay nila, ano ang kinalaman ko doon? Ang gusto ko lang ay mamatay ka. Ginagamit mo ang stone tablet para kontrolin sila. Ano naman kung alam mo? Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Ganoon ba? Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Mula ngayon, wala nang Heavenly Dao leaderboard. Ginoo, nailigtas namin ang kapatid ng Ginoo. Pinaghirapan mo yan. Ikaw, ang lakas ng loob mo, nasirain ang talaan ng makalangit na daan. Ang talaan ng makalangit na daan, wala yan kundi isang pirasong basag na bato. Imposible, buhay ko ang inialay ko dyan. Paano ito? Sinira mo ang talaan ng makalangit na daan. Sinira mo ang buhay na pinaghirapan ng napakaraming mandirigma. Papatayin kita. Ginoo, mag-ingat po kayo. Huwag kang mag-alala. May haharap sa kanila. Ikaw pala.
Ikaw na walang kwentang basura, ang maglakas loob na humadlang sa akin. Nagbabalak ka bang maghimagsik? Yu Shong, ginamit mo ang bakal na meteorito para kontrolin kami. Ginawa mo kaming mga bangkay na naglalakad. Ngayon, ikaw ang magbabayad ng dugo. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang numero 1 sa talaan ng makalangit na daan. Ako ang hinirang. Yuksayong. Wasak na ang talaan ng makalangit na daan. Ang iyong kapalaran at ambisyon, dito magwawakas. Hindi ko ito tatanggapin. Ang pinakamataas na pwesto sa talaan ng makalangit na daan ay magpakailanman sa akin. Ama. Ang pamilya ko, ang Yas, ay wakas na. Marshal Sage, salamat po sa pagbasag sa tabletang bato at sa pagligtas sa amin sa kamay ng pamilyang Yu. Hinangad mo ang pag-unlad sa martial arts, pero nalihis ka. Para sa pamilyang Yu, hinangad nila ang katanyagan at kayabangan. Ginamit ang Meteorite Eron para sa masasamang gawa. Ito ang bunga ng kanilang mga gawa. Yu Shong ay patay. Ang utang ng pamilyang Yu ay sa iyo babayaran. Umalis ka. Pagkatapos ng pangyayari, ang tradisyonal na martial arts ng Huaxia ay lalago. Aalis na ako, Marshal Sage. Magkita tayo kung magtatadhana. Xiao Wu, utang na loob namin sa'yo. Kung hindi, walang makaligtas sa amin. Xiao Wu. Kaya noon, nang umalis ka sa bahay para mag-advance sa martial studies. Parang, sa mga nakaraang taon, ako, ang ama mo, ay nagkamali sa'yo. Huwag na pag-usapan ang nakaraan, hindi na mahalaga. Kaya ang kuya mo at ako ay maghihintay sa bahay para makasalo ka. Master, kaya ano ang susunod? Saan tayo pupunta? Saan mo gustong pumunta? Kahit saan ka pumunta, Master. Sasama ako. Kahit anong lugar na kasama ka, ay magandang lugar. Kaya uwi tayo. Hoy, Master. Kailangan mo ba ng asawa? Kalokohan.